Oh, ito. Pinasok Pinasok ng ng mga miyembro ng Seventh-day Adventist Katedral uban sa ako nga ang partner, simbahang Katoliko. Maraming si nainis Danas dito. Kamatuoran, Sila si Alado. alias Agaw. So diha na guys sa sulod sa katedral guys. Seventh-day Adventist pumasok sa katedral at nag-vlog. Ang daghan na makita. Ang makita sa Katoliko na guys, uban ni Satanan. Katoliko na daw sila. Hinog na Santos. Si Alado ito. Sunod kita sila simbahan At guys. ito ding isa, yung Agaw-Agaw alias Agaw. Posing ng guys na nindot tayo. Uban ni Danan sa Kamatuoran. Malayang Facebook page guys to. Paki-follow guys sa mga videos. Basta na ko gaw, daghang Sa ginagdang ako sa kay page kung gamay lang, ng TV hindi Ministry mo matuman ng Matthew sa City, 3:14. all around Nga, vlog. sila gid So na akong Facebook page guys. Dago. So paki-follow guys sa atong Facebook page o sa atong profile. So ito mga Seventh-day Adventist na na vloggers video. na pumasok sa simbahang Katoliko, no? At di lang 'yan, bago lang yung kulto naman, pumasok din sa yung may tinatawag na Divine Pope, pumasok sa Kota Shrine. Ito sila sa Osamis to. Ito, si Divine Pope daw ito, Yabo. Nakasuot ng abito. Sa Kota Shrine mismo dito sa Osamis. No? Pumasok sila. Nagpakilala itong Divine Pope. Oh. So, pumasok sila sa Kota Shrine. Marami sila. At meron siyang mga cardinals. At daming nainis, nag-comment sa atin at tatalakayin natin ito mga kapatid. Samahan ninyo ako. Mga kapatid, sabi ni Kaburnok, Factbusters PH, siguro bro, papasok din kami sa simbahan ng SDA dito sa amin, bibidyohan namin. Ha ha ha. Sabi ni Kaburnok. Pwede bang sampahan ang kaso ang mga Seventh-day Adventist vloggers na pumasok? Maliban lang kung may misa, pumasok sila at nagsagawa ng anumang mga kaguluhan, pwede silang sampahan. Pero walang misa nang pinasok nila ito mga kapatid, no? Acknowledge muna natin bago natin tatalakayin ito ang mga pumasok sa comment section natin. Hello, magandang araw sa inyo. Ang tabayanan ninyo, Oktubre 3, si Father Darwin Gitgano at si Pastor Bacalaris. Talakayan yan. Yung gusto nila, walang paksa, walang moderator, talakayan lang. Question and answer. Walang roles. Yon. Maraming salamat Sis Mila sa suporta. Si Juanito Alunan dyan sa Lanao del Norte. Si Sonia Gabayan. Si kapatid na Mila, maraming salamat sa suporta. Si Albert Vinedo, si Factbusters PH, si Noy Lacson, Freddy Freddy Gonzales. Again, salamat sa suporta kapatid na Mila. Maraming salamat po. Si Simeon Casas, no? Si Geno Buldan, si Hasmin Kilikot. Oy, kumusta? Si Dr. Kilikot, no? Pala, no? Na minsan tawagan kami at mag-text kami. Nasa Quezon City na siya ngayon. Si Maria Beatriz Sindol. At
Si Sis Mila, maraming salamat. Si Sonia Gabayan, Edwin Nerusa, Miguel Pinkian. Hello kapatid. Yung mama ko Pinkian. Si Nanding at Aliene TV. So, kumusta? Ano yung Q City? Saan ba yung Q City? Dito sa Facebook natin, feeds, si Jonel Dis Masuhid, si Alado ug si Mimik alias Boy Lokdo ga vlog sulod sa simbahang Katoliko. Si Jag Mobs, Aser Rocky Bautista, Father Dudong Cleope. Hello. Si Father Dudong Cleope. Matagal na tayong di sama, Father Dudong. Si kapatid na Larry Darius Isban. Si Diding Gabu Tirubaga. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Muli, maraming salamat kapatid na Mila. Si Iyabo, watching from Dipulog City. Kilala mo ba to si Divine Master Pop Yabo daw? Si Anisita Oliva, si Frank Ilupi, si Isidro Mabulay, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay? Kumusta? Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, huwag niyong kalimutan, no? Sa mga taga-subaybay sa atin na pindutin ang like sa ating live, at sa mga bago pa lang, pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. Ito, ilang bisis may nagpadala sa akin dito na sila si Alado at itong si alias Agaw daw, na pag mag-vlog, minsan ang gawin niyang kalo, yung rice cooker o kaya arenola. So, doon, pumasok sila sa simbahan. Ito. Nakabisita din guys sa simbahan sa Romano Katoliko dito sa nagbisita sila. Bayugan City sa Ilahan. Bayugan daw ito. Uban sa akong partner, kauban, si Sukdanan sa Kamatuoran, alias Agaw. So, diha na guys sa sunod sa katedral guys. Nindot tayo na simbahan guys kay dako ba? Ang daghan na makita. Ang makita sa Katoliko na guys, uban ni Sukdanan. Ilahang gihinog na Santos. So, muna guys, nga sunod kita sila simbahan guys. So, na guys, mga picture mo guys, picture na posing mo guys, nanindot tayo. Uban ni Sukdanan sa Kamatuoran. Muna yung Facebook page guys. So, paki-follow guys sa mga videos. Basta na ko gaw, daghang ginagdang Ako na kay page kung gamay lang, sa Ministry hindi mo matuman ang Matthew sa City, List 14. all around Sila gid sobra akong Facebook page guys. Dago. So, paki-follow guys sa atong Facebook page o sa atong profile. So, daghang salamat guys sa inyong pag-tanaw sa atong video. So, napansin nyo ba mga kapatid na kahit itong grupo nila ni Iyabo, sa kuta shrine din ng simbahang Katoliko pumasok. Ito, pumasok din sila. Kahit ba ang grupo ng tinatawag na Satanic Church at yung mga imahe ng mga santo na winawasak ng iba't ibang sikta sa Katoliko, ba't di nila subukang papasok sa Iglesia ni Cristo? Maganda yung simbahan ng Iglesia ni Cristo, no? Ba't nila subukang papasok sa simbahan ng
Philippine Independence Church, yung Aglipayan. Kamukha din yun ng Katoliko. Sa Baptist, sa Mormons. Bakit sa Katoliko? Isa lang ang ibig sabihin, mga kapatid, na ang simbahang Katoliko ay pinagtutulungan itong mga siktang tatag lamang ng tao dahil ito ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Si Sonia Gabayan may katanungan, Bro Windel, magtanong po ako, sa bata pa nabigyan na binyagan na, subalit nang siya ay lumaki na siya, pinalitan niya ang kaniyang pangalan. Palido pa ba ang kaniyang binyag? Balido naman ang kaniyang binyag, pero kung ano ang pangalan niya na nasa baptism certificate, yun talaga, kahit nagpalit na siya. No? Yung nasa birth certificate, yun talaga ang kanyang pangalan. Okay. Si Aligre Johnny. Good PM, Bro Windel. Mayabang din pala itong mga member ng tatag ng tao. So, ganun talaga, no? Dahil, napansin nyo, Katoliko talaga ang pinagtulong-tulungan nitong mga ibang sikta. Meron namang napakagandang simbahan, di ba? Iglesia ni Cristo, maganda yung templo nila. Ang Mormons, maganda yung templo nila. Kahit nga yung Saksi ni Jehovah, pinagandahan na din nila yung templo nila, di ba? Oh. Pero, so, ano ngayon? Katoliko talaga ang kanilang pinasok. Dahil alam nila na ang Katoliko ay tunay na iglesia, kaya ito ang pinagtutulong-tulungan nila. Di sila papasok sa iglesyang tatag ng tao dahil walang pagkakaiba yan sa kanila. Okay? So, si Alado na kaharap ko na ito sa debate, at ito, pinagmamalaki talaga na sa debate daw, talo tayo sa debate. Ito ang pinutol niya, pansinin ninyo. Mabasa sa 1 Timoteo 3:15. Bilhi nga kapitulo bersikulo nga So sabi niya, mga kapatid, no, ayon sa iyo mabasa sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15, ayon sa Biblia. imong gibasa, Mr. Windel Talibong. Ana ba diha? Mabasa kining imong gipamatud-an aron manong Katoliko haligi sa Koran sa kamatud dili ang Biblia. Mabasa ba na nandyan sa unang Timoteo 3:15 na ang Romano Katoliko ang haligi at suhay ng katotohanan at hindi ang Biblia? Basaw dili. Yes or no categorical question. Yes or no? Di sinagot siya ng yes dahil maliban sa tinatawag na Biblia, Common Bible na ginagamit at sa Seventh-day Adventist na ginagamit, mga kapatid, makita naman natin, no? Makita naman natin na may isa pang salin na ginagamit natin na di nila ipinakita dito sa kaniyang part dahil booking sila. Must be answered categorically, Mr. Talibong. Ano daw? Must be answer. Mr. Talibong. Balik muna natin. May English siya dito. Biblia, mabasa o dili? Yes or no categorical question must be answered categorically, Mr. Talibong. Must be answer iwan ko, ano yon? Must be answer categorically. Yan. Unang Timoteo, mabasa sa Unang Timoteo, the church is the pillar and foundation of the truth. Diri na to nasakpan guys si Windel Talibong sa iyang pagpamakak nga nahuli daw umano ako sa pagsisinungaling na mabasa diyan sa Unang Timoteo. Bakit? Ito. niya
mabasa ko no, the Roman Catholic Church is the pillar or foundation of truth. Atong ibasa guys ang 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang ingon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Wa magsulti din the Roman Catholic Church is the pillar of foundation of truth. Well, iniwasan niya ang ginamit natin sa debate. Di ba? Gusto nila letra por letra. Ito ang ginagamit natin. Oh? Hindi Katoliko kaya ha? Pwede ma-examine nila na mga ipanggamit na mo. Oh, sabi ko, hindi ito salin ng Katoliko ha. Sa Protestante ito. Igno na po tagtambay. Oh, dahil pag may mabasa kasi, letra por letra, sasabihin nila, tampered! No. So, eto. Anong sabi ni Iki Galiesi Suarez? Dapat lang kasuhan ang mga Katoliko, di naman pumasok sa kanilang simbahan na para budiga ng kopra para naman pero sila lakas loob pumasok na walang pahintulot. Okay. Grabe kayo si Glenn. Okay, tuloy natin ha. Ito. Di niya pinakita na may ginamit tayo na salin dahil gusto talaga nila letra por letra. Na mga ipanggamit na mo kay igno na po tagtambay. Sabi ko, ito pwedeng tingnan niya. Dahil Protestant na salin ito, baka sasabihin na naman dahil may mabasa, tampered ito. Dahil hindi Katoliko, pwede ninyo makita na nasa kuhan. So hindi ito Katoliko, maaari ninyo itong tingnan. Okay. Sa unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15. Hindi ito, salin ito na hindi sa Katoliko. Ni ang simbana, nag-ingon din the whole Catholic Church. Yun. May litra por litra talaga na mabasa. The whole Catholic Church, ano daw? Is the pillar and ground of the truth. Yan. Mabasa natin. Hindi yan salin na Katoliko. Pero dahil gusto nila letra por letra mabasa, yun ang iniwasan ni Alado. At pinagtutulungan kasi nila ako sa debating ito, lalo na si Bro Jando, pinagtutulungan ng 4 o 3. Ako 2 dito sa debating ito. No? So, pinagtutulungan tayo nila sa Seventh-day Adventist. Okay. Kahit pinagtutulungan nila tayo, mga kapatid, mapansin ninyo, ni isa sa kanila, sa rebuttal, di nila binanggit itong Bible na ginamit natin, na salin, na ginamit natin, na ang mabasa, Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15. Unsa man ni ang simbana, nag-ingon din the whole Catholic Church is the pillar and ground of the truth. Unsa di ko no? The whole Catholic Church is the pillar and ground of the truth. Unsa man ang pillar? Yan. Iyon mga kapatid, na dahil gusto nila letra por letra. Pagkatapos sabi ni Alado, nagsinungaling dahil di mabasa sa naturang talata. At pinagmamalaki nila, nanalo daw siya sa pasigaw-sigaw sa debate. Ito ang part sa debate mga kapatid. Nasaksihan ninyo mga kapatid, kagaliha, nagipangutahan na nato kung So sabi ko, saksi kayo mga kapatid. Isasali natin dahil marami talagang mga di nakaunawa ng Cebuano at may mga nag-message sa atin na kung maaari sa susunod na may debate, pwede bang hindi na lang umano Cebuano? Hindi lang dahil daming di makaunawa ng Cebuano, pwede bang gawin natin na Tagalog? Yun. May hamon sa akin si
kapatid na Jerry sa 70 Adventist, tinatanggap ko yung hamon niya na isang maginoong debate, pero ang problema lang, sabi niya, ayaw niya sa public. Dapat sa public, dapat nasa room lamang umano. O anong masasabi ninyo sa pahayag ni Bro Jerry? O, tatanggapin natin yan sa kondisyon dahil maraming nag-request na dapat Tagalog, hindi umano unawa, sabi ni Soriada Acapulco, wala di ay subtitle nga Tagalog. Ang hirap pag maglagay tayo ng subtitle kasi merong automatic naman, pero yung automatic hindi agad direktang sinali niya yung pahayag. No. Magkagulo talaga, no? Magkagulo talaga. So, tinatanggap ko yung hamon nila na debate, si kapatid na Jerry Laeg, no? Kapatid na Jerry Laeg. Ang kondisyon niya, diyan lang umano sa loob ng Rome. O, yan. Loob. Sa Rome lang umano. O, yan, mga kapatid. So, ngayon, sandali, may nabasa ako. Si ka Lucy Vlog. Father, may cross ka. Para ba yan sa evil? Ba't nasa dibdib mo? Para ba yan sa'yo? Okay. Tawang-tawa si, ano kayang siktang inaniwan nitong, baka iglesia ni Manalo ito, ka Lucy Vlog. Sa unang Korinto 1:18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Pero sa hindi naligtas, ang cross ay walang kabuluhan. Yan. Sino kaya ang natatamaan yan, no? At Ezekiel, malinaw yan. Sa Ezekiel, lagyan ng cross ang noo sa mga tao. Binasa niya ni Ramil Parba din. Okay. Balik muna tayo mga kapatid. So, tinatanggap ko ang hamon ni Jerry Laeg, provided na hindi gawin sa loob ng Rome ang debate. Sa public tayo. Ayaw niyo sa public kasi dapat sa Rome lang umano. Anong masasabi ninyo? Tanggapin ba natin na sa Rome, di sa public? Pangalawa, sabi niya, walang paksa. Walang paksa. Kahit ano. Yun ang gusto ng 70 Adventist. Kahit ano, walang paksa. So, walang moderator. Yun. So, yun debate. Basta, yun ang gusto nila mga kapatid. So, provided, gawin natin sa public. Sa public, at maliban na gawin natin sa public, no? Ang debate, gawin nating Tagalog. Dahil pag debate kasi si Cebuano, nagrereklamo yung mga Tagalog, kahit na yung nasa Ilocos, di sila makaunawa umano. Maganda sana umano, pero di lang nila maunawaan. Okay. So, pwedeng gawin natin sa Tagalog. Okay. Eto. Ang tinuod nilang duha, katong giuyunan sa imong kauban kaganihan nga si Yan. Tinanong ko kasi siya, alin ang totoo sa inyo? Pinagtutulungan nila ako sa debate. Yung sinang-ayunan ng kasama mo kanina, Ito, nga kamatuoran, o karon ikaw mitingon di kamatuoran, asay tinuod ni duha. o alin ang totoo ninyong dalawa? Categorical question yan. Pansinin ninyo, paano niya iniwasan? O di mo ba yan napansin, Alado? Kung paano mo iniwasan yung categorical question ko? Inaamin ng kasama mo kanina, hindi mo naman sinang-ayunan ngayon,
ang inaamin niya, alin sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Ito ang sagot niya. Oh, sagot. Oh, ang totoo mano nasa Biblia na ginagamit. Ang sabi ko, alin sa inyong dalawa ang totoo? Ang sagot niya, nasa Biblia nadala ko ang katotohanan. Oh, so sabi niya, magbalik daw ako sa paksa. Magbalik daw ako sa paksa dahil ang aking katanungan ay mali. Kung mali, Paul na ako sa moderator. Di ba? Sabi niya, mali ang aking katanungan, kaya sinagot din niya ng mali. O di siya mismo umaamin na mali yung sagot niya. Ito. Oh, so, ang aking katanungan umanong mali. Kaya sinagot ng mali ding sagot. Siya mismo ang nag-aamin diyan na ang sagot niya ay mali. Alam pala niya na mali siya. Kaya ang Tinoon, silang duha, pwede masayo. Ikambyo niya, silang duha na po'y Tinoon. Oh, yan. Binago niya. Nang nag-follow up ako, binago niya. At nang nag-follow up ako, sabi niya, ulitin mo ang tanong. Ipit, oy. Paki-refresh sa pangutana para matulungan din. Balikon ang panagana. Natawagan. Tagdal. Sumala sa inyong libro, the church is the pillar and foundation of the growth. And this church is the Apostolic Universal Church. O yan ka ba din o dili? Tuwa. Dito mo yun. Kahit sa kanilang aklat mga kapatid, hindi umano siya sang-ayon. Sa atong pinangga, ang aksa nga pagkantutaan ko nga ang iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Nga naman, di pa matundaan sa ilang O, mga aklat nila mismo ng Seventh-day Adventist ang ginagamit natin, no? Yan ang mga ginagamit natin mga kapatid. Sabi niya, Kingdom YouTube channel. Bro, ang one po ba ay hindi lang po lamang iisa? For example, we are one. Oh. Sinabi ng we are one. Halimbawa, yung pamilya, isang pamilya, may ina, ama, mga anak. Pero isang pamilya yan. No? Okay. So, yan mga kapatid, ang sa Seventh-day Adventist na pumasok sa simbahang Katoliko para lang mang-aasar, no? Pero dito pa lamang kahit na yung grupo ng mga kulto sa Katoliko talaga pumasok. Nakakita na ba kayo na pumasok sa Seventh-day Adventist para lang asarin ang mga miyembro? Nakakita na ba kayo na may pumasok sa Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo? Sa Iglesia Pilipina Independiente na tatag ni Gregorio Aglipay? At sa iba pang sikta, hala, di ba? Katoliko lang ang pinagtutulungan nila. Dahil, alam niyo mga kapatid, bakit galit ang demonyo sa simbahang Katoliko? Ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. No? Gawa Kapitulo 9:31, himyen on Ecclesia Catholis, Deis, Judaias, kay Galalias, kay Samarias, erinin, ekinyen, oy kumudumini. Ecclesia Catholis. Roma Kapitulo 1, versikulo 7-8, hepisti somon katanjilitay in holoto kosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino bang katuparan yan? Alang naman, yung mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya mga mahal na kapatid, dahil galit na galit ang demonyo sa katotohanan, yan,
ang simbahang Katoliko ang pinagtutulungan nitong mga nagsusulputang sikta sa ating panahon. Kaya palaliman ninyo ang inyong pananampalataya at ang pag-unawa. Fides quaerens intellectum. Faith, seeking understanding. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, ngunit napakapiligro kung madaya tayo sa pananampalataya. Bakit? Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, etong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.